Magandang araw mga kapatid. Ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo ay naway maghari sa ating puso at damdamin at follow sa programa ni Brother Jared sa Ang Dating Landas. No? Marami kayong matutunan na mga katotohanan. At patuloy Brother Jared dahil maraming na-inspire at na-enlighten sa ginagawa mo. God bless. Thank you for watching po. At mga kapatid, ang guest natin ngayon sa muli ay si Brother Brother Jared Almazora, isang dating MCGI. At nakilala ko po si Brother Jared kasi nung si Father Darwin, live niya noon. Nag-invited ako sa live sa punto per punto, yung mga videos, yung ipapost ni Father Darwin, inedit ko, tapos nakita ko si Brother Jared, pasaway na bata. Sumasagot kay Father. Tapos nag-aano pa, nagtutungo. Unsa naman, hindi mahirapan ako sa kalisod. Yun. Oh, pasaway tong batang to. Ginala niya yung pare namin. Sabi ko. Awa. Pag nakita ko ng bata ito, to sa bunutan ko talaga ito. Pero nagulat ako kasi after 2 weeks man ata yun, nalaman ko na lang na babalik siya, magkakatoliko tong batang ito, na isang pasaway na bata, magkakatoliko. Tapos na-amaze ako, grabe how the Lord works, no? Grabe yung grasya ng Panginoon. So, Brother Jared, pwede mo bang ibahagi sa amin ano yung turning point mo sa buhay? Tinanong na kaagad, hindi pa nga binelcome. By the way, welcome Brother Jared Almazora. Kumusta ka dyan? Ayun, awa tulong ng Diyos ay magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong gabi ka natong tanan sa ating viewers, at especially kay Sis Kelly at sa lahat po ng nanonood sa buong Pilipinas. Kamusta po kayo? Kamusta po? Magandang gabi po sa inyo. Okay lang kami dito at kasama ko ang isa ring converted na kako-convert lang dahil po sa ating ministry. Pero mamaya ko na ipakilala si kapatid na Kirby. Mamaya na natin ipakita. Dahil, asa na ba yun? Nandun pa. Yun po. Sige, Sis Kelly, patuloy. Bakit wala ka video, Jared? Sabi ko sa iyo eh. Ikaw talaga, pasaway talaga tong batang ito. Kaya ilang taon ka na nga, Dong? 19. 19 pa yan si Jared. Pero akala ng karamihan, napatay na akong suga. Akala ng karamihan, 25 na yan siya kasi ang tangkad, napakatangkad ng batang yan. Akala ko nga mas matanda pa yan sa akin. Ako pa nga yung mas matanda. Tapos, yan. Saan ka ngayon, Jared? Anong ginagawa mo? Ano yung ministry mo? Ayun, awa tulong ng Diyos, dito tayo. Patuloy pa rin kasi naging dalawa yung ministry. Nung una, yung Ang Dating Landas, yung aking program noon na aking pinagtutuunan ng pansin simula nung ako'y nakonverte. At yung pangalawa naman, pinagsama ko na lang yung kay Brofol Alima dahil sa kabutihang palad, sa awa tulong ng Diyos po ay isinama tayo sa kanyang grupo sa Catholic Crusade Ministry. At sinubukan kong mag-introduce sa kanya dito sa Laguna, nung ako'y nasa Laguna pa, na gumawa rin ng CCM rin o sangay rin ng CCM pero para sa mga youth. Kaya nagkaroon na yung pinag-isa ko na lang, tapos meron pang bago. At yung bago naman po ay yung sa, yung kapatid na Kirby, nalimutan ko na, yung sa Disciples of Mary Rosary Crusade International. At meron doon isa tayo, naging coordinator tayo doon, awa tulong ng Diyos, ng Disciples Catholic Faith Defender. Kaya dalawa po ang ating pinangangalagaang ministry. At medyo natigil nga dahil sa mga issues o yung mga external issues natin at mga paninirang puri ng ating mga minamahal na mga kaaway at kapatid. Pero patuloy naman, awa tulong ng Diyos, Sis Kelly, kaya nga sinabi ni Apostol Pablo. Yun po. So, mga kapatid, yun po, narinig nyo, ang dami niyang ministry. So, tas narinig ko na Apostles of Mary, may Mary John Marian
So, naalala ko si Jared nung pumunta kami sa Bohol. Nag-assist yan sa exorcism. Tapos like first time talaga niya encounter ng pangalawang encounter na ata na yun, pero yung kasama niya si brother, nalimutan ko na yung pangalan. Hindi sila parang naninibago sila guys. Pero sa awat grasya ng Panginoon ay ngayon ay tagapagalaganap na ng ni Maria ng Rosario. At ngayon, gusto naming marinig kay Brother Jared na kung ano ang nangyari at nagbago ang puso niya mula sa pagiging kritiko ay nagiging isang depensor ng simbahang Katoliko. Kasi pasaway ito eh. Ang daming nasasabi nito sa Catholic Church. Tapos sinisiraan pa niya. Anong nangyari, Jared? Ayun, rinig ba ako? Malinaw ba? Sis Kelly? Malinaw. Okay, yun nga, nagsimula kasi yan nung ako ay naanib sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay naanib dun sa kanila dahil sa kaibigan na rin o dahil na rin sa parang impluensya dahil si Apostol Pablo na nga mismo ang nagsabi sa kanyang sulat, babasahin natin po pagnilay-nilayan natin sa 4:17 of Book of Galatians na meron talagang mga magmamalasakit hindi sa mabuting akala dahil ang ibig nila ihiwalay kayo. Saan? Kung hihimay-himayin po natin yung talata kung saan yung po ay referred dun sa church na foundation and pillar of truth na itinayo ni Kristo. Dahil sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay binyagang Katoliko talaga. Simula ng bata, kaya mapapansin nyo, may santo ako sa likod dahil bata pa lang ako, mahilig na akong maglaro ng mga santo. Yung Mama Mary versus Papa Jesus, pinaglalaruan ko noon. Brother Jared, excuse me po. Wala kang video, Jared. As in, black ang nakikita ko sa screen. Black yan, pero sa mga nanonood, ano yan? Kaya, ano na lang. kaya pala yung sabi mo. Sige, patuloy, brother. Ayun, sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay dating Katoliko talaga nung ako ay bata pa. Isinasama ko ng lola ko sa mga mass, sa mga anticipated mass, etc. At sa mga iba't iba pang mga aktibidad ng simbahan po, kahit yung pagbili ng sampagita. Kaya nga, aking sinabi noon na meron ako mga santo, ang ginagawa ko, Papa Jesus versus Mama Mary. Talagang naglalaban sila, Power Rangers, dahil meron ako nung mga meron akong mga Power Rangers na mga laruan na tigsi 50 na binibili noon sa Malolos o sa Malolos Bulacan dahil taga Bulacan kami dati. Ang ginagawa ko, yung Power Rangers, ipinagsasalpukan ko kay Papa Jesus, naglalaban sila. Yun naman ay bunga ng hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya dahil gaya nga ng aking sinabi, ako'y dating Katoliko, pero nagsimula ang unang pagkapuot ko sa simbahang Katoliko nung ako'y naanib sa Iglesia ni Cristo. Gaya nga ng unang aking binasang talata, Sister Kelly, sa 4:17 of Book of Galatians, meron talagang mga magmamalasakit hindi sa mabuting akala. Meron pala, kaya normal na yan ngayon, ino-normalize na lang ng mga tao sa kasamaang palad, pinapapasok pa sa mga school yan. Kaya katakot-takot na mga kabataang Katoliko ngayon ang nasasama sa mga protestante. Dahil yun nga ang nangyayari. Merong mga nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. At ako'y binilhan noon ng manggagawa ng Iglesia ni Cristo ng cheeseburger. At nung binili ako ng cheeseburger, naanib ako sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng turo, kundi sa pamamagitan ng cheeseburger na binili sa akin ng manggagawa. Kaya dyan pa lang malalaman na natin na talagang totoo yung sinasabi sa banal na kasulatan na meron talagang mga magmamalasakit po na hindi sa mabuting akala. At isa na po ako dun sa napagmalasakitan nila sa pamamagitan ng hindi turo, kundi sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit sa hindi mabuting akala. Yun po yun, kaya tinaniman ako nila ng mga doktrina, ng mga self-interpretation ng mga chapters and verses. At ang una kong napag-aralan nun sa kanila na isa sa dahilan ng pagkagalit ko sa simbahang Katoliko ay yung pumapatungkol sa mga larawang inanyuan. Una, binasa nila sa akin ng 24:5 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ako po ay grade 6 noon. Napagtanto ko, oo nga paano yan?
Meron ang Katoliko na mga larawang inanyon, di mali talaga sila. Binasahan ako ng 1616 of Book of Romans na salute everyone with a holy kiss, the churches of Christ. Salute you. Nalaman ko, ay, Iglesia ni Cristo pala, hindi pala Katoliko. Doon na natanim sa isip ko yung pagkagalit sa simbahan dahil sila na mismo ang nagsasabi sa kanilang mga doktrina na ang mga paring Katoliko sinungaling. At hindi naman katakataka ito, Sis Kelly at mga kapatid, mga kababayan, sapagkat meron talagang mga binulag na yun naman ay ating mababasa sa 4:4 of 2 Corinthians na sila'y binulag ng Diyos ng sanglibutan ito. Sino yun? The King of Deception. Si Satanas. Meron talagang mga binulag ng Diyos ng sanglibutan. Sa kasamaang palad, isa na ako sa nabulag. At lumipas ang maraming taon. Ako ay parang magiging pinagmamanggagawa na nila sa INC noon. Ang plano nila, pagtatapusin na lang ako ng grade 10, 11 hanggang 12 para doon ako magka-college sa New Era University. Ito, hindi ko sinasabi ito sa aking conversion story sapagkat masyadong mahaba. At yun, pagkatapos ng maraming panahon, ako naman ay nalipat sa Members Church of God International. Yun naman po yung tinatawag na ang dating daan na pinangungunahan ng kanilang tagapagturo na si Mr. Eliseo Fernando Soriano. Ngayon, paano ko naanib doon? Gaya nga ng ating nabasa sa 4:17 ng Galacia, mayroong nagmamalasakit hindi sa mabuting akala. Pero yung kaparaanan na ginawa sa akin ng MCG ay hindi yung kaparaanan na ginawa sa akin ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa MCG ay hanga ako sa kanila. Meron talaga silang mga chapters and verses na ipinaplas sa screen. Meron talaga silang mga Bible exposition. Napakadami. At meron silang mga pa-medical mission, etc. Bukod sa mga pa-medical mission, napakadami pang mga activity. At hanga naman ako dun sa kanilang ginagawa, pero mali pa rin po, Dahil yun nga yung sinasabi ni Apostol Pablo na nagmamalasakit sa hindi mabuting akala. At noon, nagsimula na yun, nakinig na ako kay Mr. Eli Soriano, napag-aralan ko naman sa kanya yung pagiging hindi ina ng Diyos ni Santa Mariang Birhen. Ayan ang nangyari noon. Kaya nagkaroon naman ako ng galit kay Mama Mary. Una, sa buong Catholic Church. Galit na galit ako sa mga larawang inanyuan ng Catholic Church buhat ng pagtatanim sa akin ng maling doktrina ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Pangalawa, doon naman sa Marian Dogmas. At isa sa Marian Dogmas o isa sa kinasasaklawan na turo ng Iglesia Katolika yung pagiging ina ng Diyos ni Santa Mariang Birhen. At simula noon, napanood ko yung mga Bible expo ni Mr. Eli Soriano. Sinasabi niya, paano ka magiging ina ng Diyos si Santa Maria? Ang Diyos wala namang pinagmulan. Meron pa siyang ibang video. Paano ka naging ina ng Diyos si Maria? Biruin nyo, Diyos may ina? Ang Diyos nauna sa tao. Paano magkakaina yon? Ganun ang napaliwanag nila. At tapos meron pang mura, hindi na lang natin babanggitin, At yon, simula nun, mas lalo akong nagalit sa simbahang Katoliko. Talagang tinira ko ng tinira ang simbahan hanggang sa nagkaroon na nga ng issue sa MCGI. At isa doon sa issue ng MCGI yung sinasabi po sa 16-17 ng Roma na ngayon ipinamamanhik ko, mga kapatid, yaong pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, pagkakasala at pagtuturo ng katitisuran laban sa mga una ninyong napag-aralan. Ibig sabihin, si Apostol Pablo rin mismo nagsasabi, kanina binasa natin sa 4:17 of Galatians na mayroong magmamalasakit sa hindi mabuting akala. Ngayon naman, sa 16-17 ng Roma, mayroon naman pong mga magtuturo ng katitisuran. Yun naman ang nangyari noon. Nagkaroon ng katitisuran sa MCGI noon, maraming mga kapatid ang umalis, isa na rin ako doon. At hindi porket umalis ako sa MCGI ay nawala na yung isa sa mga ibinrainwash sa akin ni Mr. Eli Soriano patungkol sa Marian Dogmas na pagiging hindi ina ng Diyos ni Santa Maria. At simula noon, ako naman ay gumawa ng aking sariling grupo pag alis ko sa MCGI. Bunga ng katitisuran at paiba-ibang aral nila. Ang ginawa ko namang grupo noon, mga kapatid, si Kelly,
ay yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. O So, anong year yun, kapatid? ano, Anong year yun? Gumawa ka ng grupo. siguro mga 2023. So, pumasok ka sa MCGI on what year? Mga 2000, ano rin yun 2000, ano, naaalala mo pa ba yun, Mago? 22? Ah, 22. 22. Okay. Ayun. At simula no, nung bumuo ako ng grupo, si Skelly, doon ko na napagpasyahan na magkaroon ng isang debating team o yung tinatawag na debating team o debating group ng Members Church of God in Christ Jesus. Dahil yun yung ipinangalan ko sa grupong inano ko nun sa grupong binuo ko nun simula nung nagkaroon ng katipisuran sa MCGI. At hindi lang, napakadami nilang paksyon. Merong paksyon ni Ulysses Villamin, merong pa yung kay Willie Santiago, pero hindi ko naisipang sumama sa kanila dahil mas gusto ko kasi noon ay walang humahawak sa akin, bunga na rin ng spiritual pride. At ang nangyari noon, pagkabuo ko ng grupo, nagkaroon kami ng debating team, doon naman kami sumabak sa mga salit-saling mga debate. Gaya ng ating kapatid na si Raymark, sabi ni Bro Raymark, puro kayo debate, natutuwa si Satanas sa inyo sa 3.9 ng Tito. Yung 3.9 po ng Tito, ang tinutukoy po dyan, yung kautusan in Old Testament na bawal po talaga pagtalunan sa 13.39 ng gawa sapagkat binago na ni Kristo. Pero yung kautusan ni Kristo, pwede pong pagtalunan nyo sapagkat si Kristo mismo ginawa yun para sa katotohanan. At yun po ang ano namin, stand namin noon, kaya debate kami ng debate noon sa member Church of God in Christ Jesus na akin pong pinangungunahan na debating team po yun at nagkaroon na nga ng isang debate sa pagitan ko at ang hinahamon ko ay si Father Darwin. Nasaksihan mo naman yun, si Skelly, no? Talagang nanggagaliiti kami nun kay Father Darwin Gitgano sa hindi malamang kaparaanan, gaya ng pagkapuot namin noon kay Santa Mariang Birhen. Talagang gusto ko nang murahin noon si Father Darwin, pati ang mahal na Birhen noon, talagang hindi lang minumura, binabasag pa natin, kapatid na Mago, dahil nga bunga ng pagkabulag, gaya ng ating binasang talata kanina. Pero lumipas na naman ang maraming buwan, maganda anihin natin, i-cut ko, pero para maintindihan nating mabuti, gaya nga kanina, galing akong INC, deboto akong Katoliko bago ako maanib sa INC, at after ko namang maanib sa INC, ako naman ay natungo sa Members Church of God International dahil rin sa paghahanap ko ng katotohanan at sa kanilang pagmamalasakit sa hindi mabuting akala. At pagkatapos naman, magkaroon ng katitisuran simula nang mamatay si Brother Eli Soriano sa Members Church of God International, ako naman ay gumawa ng aking sariling grupo na may debating team na Members Church of God in Christ Jesus debating team na akin pong pinangungunahan noon. At pagtapos noon, nagkaroon ako ng kahambugan na hamunin ang isang pare sa Bohol na nagngangalang Reverend Father Darwin Anover Gitgano. At nasaksihan naman ito ni Sis Kelly kanina, na binabanggit niya na sa sabunutan pa yata ako, patay tayo niyan. Brother Jared, paano mo nakilala si Father Darwin? Kasi binabanggit siya dati ni Brother Eli noon, Sis Kelly. Dahil nagkaroon nga sila ng sagutan noon sa social media nung na-report rin yung account ni Father Darwin noon, binan nila. Doon ko nakilala si Father Darwin Gitgano, pero hindi ko pinapansin talaga hanggang napansin ko na lang siya ng gusto nung nagkaroon kami ng debating team dahil ang hinahanap nga namin noon yung mga matataas na ranggo ng mga defensor ng kahit ano-anong sekta ng pananampalataya. Yun po, Sis Kelly. Tutuloy na? Tuloy. Okay, ngayon, tuloy tayo. At yun nga, nagkaroon ako ng lakas ng loob, bunga na rin ng aking spiritual pride na hamunin ang isang pare sa Bohol na si Reverend Father Darwin Gitgano. Ang nangyari po noon ay matindi na talagang
hindi ko maiintindihan kung bakit ganun ang reaksyon namin. Wala naman sa amin ginagawa yung isang tao gaya ni Father Darwin. Hindi naman kami minura ni Father Darwin dahil hindi naman natin narinig si Father Darwin na nagmura. Never naman natin narinig si Father Darwin na inatake ako noon, si Jared Almasora, ganyan, ganito. Wala, pero ganun na lang yung aming pagkagalit sa kanya at sa Birheng Maria. Ewan ko na rin kung bakit. Siguro may kinalaman ito sa spiritual warfare dahil corrupted kami ng demonyo noon. Dahil kami ay nasa panic pa ng Protestantism. At yun, matapos nun, meron palang retreat sila, Father Darwin. Nagkaroon pala sila ng retreat. Kaya hindi ko siya nakadebate. Siguro kalooban na rin ng Diyos yun. Dahil kung dedebatehin ko pa si Father Darwin, lalo po akong mapapahiya. Kaya ang itinapat nila sa akin ay si Jando Alabado, si Brother Jando at si Brother Paul Alima. Si Paul Alima noon, si Skelly, ang akala ko, maliit na tao lang. Yung pala, pagkakita ko nung pumunta akong Bohol, mama pala, grabe, ang laki pala. Tapos, ang laki pa ng boses. Kaya, ang ginawa ko nung bumili agad ako ng Mountain Dew. Katakot-takot na Mountain Dew ang binili ko noon dahil sa aking nervyo. Sabi ko, ang akala ko si Jando lang makakalaban ko. Kaya, ang akala ko itong si Paul Alima, maliit lang na tao gaya ng nakikita ko sa picture at video niya. Yung pala, malaki. Hindi sukat ko na lang sabihin na Paul Alimango dahil parang alimango. Pero joke lang bro Paul, ha. Pero talagang nagulat ako sa kanya. Hindi ko rin na-expect na ganun pala kalaki si bro Paul. At kagulang sa debate. At ang saktong pinag-usapan namin noon ay yung Marian Dogma na pinakakinaayawan ko at kinasusuklaman ko noon gaya ng aking nabanggit kanina na itinanim sa akin sa dating daan. Alin yon? Yung pagkaina ng Diyos ni Santa Mariang Birhen. Hindi ko alam na yung paksa pala na yon ang magbibigay daan o ang mahal na Birhen pala ang magbibigay daan tungo ng pagbabalik ko sa tunay na simbahan ni Kristo. Na una, kinaayawan ko yung doktrina na yan o dogma ng simbahang Katoliko, yung pagiging Theotokos ng mahal na Birhen o Mater Toteo sa 1.43 ng Lucas, yung pala yung magiging kasangkapan ng Diyos na talagang tunay na si Santa Maria ay namamagitan sa atin hindi lang sa pananalangin, kundi parang sa apolohetiko na rin sa pamamagitan ng dogma na yan ng simbahan. Kaya glory to God, meron tayong inang nagmamahal, meron tayong spiritual mother na nakakapagpa-convert ng isang masamang tao na gaya ko noon, na grabe ang pagkapuot sa simbahang Katoliko. Ngunit ngayon, isa ng defensor. At bukod sa defensor Katoliko ay marami na rin, gaya ni kapatid na Kirby, nandito, si kapatid na FJ. Hindi ko na papakita sa camera, pero ito si kapatid na Kirby, pwede natin ipakita sa camera. At yun nga, ang nangyari noon, nagkadebate kami ni Paul Alima. Nagdebate kami patungkol sa dogma na yun na kinaayawan ko. At hindi ko sukat akalain, uulitin natin, na yung doktrina pala na yun ng simbahan na pagiging ina ng Diyos ni Santa Mariang Birhen ang magiging kasangkapan ng Diyos upang maibalik ako sa simbahan na itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kaya tunay talagang meron tayong spiritual mother, meron talagang Birhen na nagmamahal sa atin, meron talagang ina ng Diyos na nandyan, kumakalinga na parang isang magulang natin, biological, ngunit spiritual, na gagawin ang lahat upang maibalik sa kawan ang kanyang anak gaya ko. Na hindi ko sukat akalain na yung relihiyong kinaayawan ko noon, yung relihiyon na talagang kinapupuutan ko noon, maibabalik pala ko sa pamamagitan ng isang ina. Parang totoo no? Halimbawa, lumayas ka sa isang bahay, kung mahal ka ng magulang mo, hahanapin ka ng magulang mo, hahatawin ka ng magulang mo. Ganon rin po pala espiritual. Meron palang isang magulang na kumakalinga sa atin na pag tayo umalis sa kanyang simbahan, gagamit siya ng mabagsik na kaparaanan at yun ang pakikipagdebatin apolohetiko upang maibalik tayo sa kanyang simbahan. Yun po kapatid na Kelly ang aking pagbabalik sa simbahang Katoliko. At shoutout kay Alex Bernard. Ayun po. Tapos, di ba, natalo ka ni Brother Paul Alima. On the spot talaga, na-realize mo na si Birhen Maria talaga ang ina ng Panginoon. On the spot.
On the spot, kita naman natin sa video na Tapos iwas ano na iwas na ako. naramdaman mo? Tinanggap mo yung kataluhan mo, tapos Tinanggap ko kasi after no, nag-chat talaga ako kay Bro Paul Aliman na, congratulations Bro Paul, ewan ko kung na-save niyo yun na talo talaga ako sa debate na to, hinaamin ko. Dahil di naman tayo gaya ng ibang mga protestante noon na really open-minded, close-minded. Talagang tinanggap ko yung pagkatalo ko, no? Tinanggap ko yung katotohanan. Yung tapos po, si pagkatapos Kelly. ng Jaren, ano nangyari? Ayun, after nun, pagpasok noon sa ano muna tayo, unahin muna natin yung sa Bohol. Talagang nagsumikap yung isang CFD na si Bro Alan Javier ng Diocese of Tagbilaran na ikatikay sa ko on the spot. May video yon na dahil alam niya parang naramdaman niya rin yun sa awa tulong ng Diyos na ako talaga yung nagkaroon na ng duda nun sa aking kinagisnan na pananampalataya na itinuro sa amin ni Eli Soriano. Talagang parang naramdaman niya kasi halata naman sa mukha ko noon, halata naman sa expressions ko noon after debate, halos hindi ko sila makausap noon. Maski yung aking mga kasamahan. Kaya muntik na nga ako magkandaligaw-ligaw doon sa Tagbilaran, yung pala, magkakasama lang kami nila Amex, sasakay doon sa tricycle. Yun, sinikap niya, kinatok niya yung pinto. Talagang kinatikais niya ako patungkol doon sa doktrina ng simbahang Katoliko at ako wala naman akong palag dahil hindi ko kaya yun kung sakaling lalaban ako ng debate dahil mga veterano na sila. At yan na talaga ang aking iniiwasan noon nung ako'y protestante pa. Dahil ako, namimili ako ng kalaban noon talaga. Pag nakita kong Katoliko na, hindi ako lalaban. Pero pag gaya nila, hindi lang natin papangalanan ng mga defensor noon, yung po yung inaano ko, yung nilalabanan ko. Pero gaya nga noon, awat tulong ng Diyos, after noon, lalo pang pinalawak yung kaisipan ko ng mga Catholic Faith Defender at Catholic Crusade Ministry sa pangunguna ni San Pablo Alima o Bro Paul Alima na nakadebate ko rin at yung Vice President na si Bro Rosby Alihabo at Bro Alan Javier sa pamagitan ng pagkakatikay sa akin. Yun po, Sis Kelly, after noon. Anong taon yan, bro, nung na-realize mo na yung katotohanan, natalo ka talaga? Yun na rin mismo, on the spot na rin mismo, Sis Kelly. Year 2025? 2025 yun. After na mismo ng debate at after nung pagkakatikay sa akin ni Alan Javier at nila Rosby Alihabo. So, kumbaga, mag-iisang taon na o magdadalawang taon yung conversion mo sa Catholic Church. Sis Kelly, totoo yan. Awat tulong po ng Diyos. Tapos, noon, di ba, nagsimula ka na mag-confess, magpunta ng magkumpisal, tumanggap sa sakramento ni Cristo. Ano yung, unang naramdaman mo nung nag-confession ka? Kay Father Darwin ba yun? Kay Father Darwin yun. Tinuruan pa nga ako ni Father Darwin magkumpisal noon na ang sasabihin mo, bro, Father, bless me for what I sin. Tapos yun, tinuruan ako ni Father Darwin noon. At yung pakiramdam ko noon talagang parang naramdaman ko na meron talagang Diyos na mapagpatawad at biblical naman ito at ngayon parang ko lang kasi noon sa amin sa MCGI noon basta na lang regular, halimbawa may pasalamat, merong worship service, prayer meeting, automatically siguro kahit yung mortal sin mo papatawad na doon. Hindi siguro nila nabasa yung 1.9 ng unang 1 at 20.23 ng 1 na mayroong pinasasangkapanan ng Diyos upang mapatawad ang kasalanan mo. Pero direct to God lang. Direct to God pa rin yun. Kaso sa pamagitan ng pare, pinaagi sa pare. Pero direct to God dahil hindi naman pwedeng direct to priest yun. Pero direct to God po yun. At yun ang nangyari. Ang naramdaman ko noon, talagang iba sa naramdaman ko nung ako'y nasa protestantismo pa dahil Wala ka bang mga misconceptions o nag-aalinlangan ka ba na magkumpisal? Kasi dumaan ko sa maraming sekta Tapos, di ba, hindi agad-agad dyan mabubura yung mga sinasabi ng mga pastor. Yung mga tinuturo nila na hindi katotohanan. Ayong sa naman, naunawaan ko naman siya agad dahil open-minded naman po tayo doon na tinanggap natin ng maluwag yung aral ng ating Panginoon Kristo. At yun naman kaya ko na-realize na wala akong duda noon dahil sa pamagitan na rin nila Bro AJ Bohol na ikinatikay sa ko bago ako mangumpisal.
At yun rin sila Brother Janto. Nandiyan naman sila, kaya nawala po yung duda ko na parang nung una, nung after debate, meron pa akong onte, ano? Parang onti lang, kumbaga 1%, pero nawala yung 1% na duda na yon sa pamagitan nung pagkakatikay sa akin nila, Brother Jando at Bro Edgar Logan. At after nun, nakapagkumpisal na ako, naramdaman ko talaga yung espiritu ng Diyos na laging kumakalingat na pagpatawad. Yung pagdadasal ng rosaryo, kapatid, nag-aalinlangan ka ba nung unang nagdasal ka ng rosaryo? Kasi ang dami, 'di ba, marami yan sa ibang sekta na hindi dapat inuulit-ulit natin yung mga salita natin, yung pagdadasal natin. Ayun, sa Santissima Rosa, sa ano naman, sa Holy Rosary naman, wala rin naman dahil noong una, nung protestante pa ako, maaari nagkaroon talaga ako ng duda noon, pero wala rin si Skelly dahil buong puso naman natin tinanggap yung aral ni Kristo at lalong tumibay ito nung siguro awa tulong ng Diyos na rin na masama ako doon sa isang Rosary Crusade para matuto rin ako ng rosaryo. Dahil hindi lang ako marunong ng rosaryo dahil wala naman nun sa Protestantism. At gaya nga nung sinabi mo, yung sa pananalangin pa ulit-ulit, in-explain naman sa akin yan nila Brother Jando at nila Brother Edgar Logan. Kaya naunawaan ko naman at nawala yung duda ko. Yung po. Anong masasabi mo, Jared, sa mga kapatid natin ngayon na may pag-alinlangan, may mga katanungan sa simbahang Katoliko, naghahanap ng katotohanan na kagaya mo noon, anong masasabi mo sa kanila? Ayun, ang masasabi ko sa kanila, nalaglag. Ayan. Ang masasabi ko sa kanila ay wag sana kayo magduda. Minsan kasi mayroong mga nagdududa dahil na rin sa ugali ng mga kasama nila sa simbahan, sinisiraan sila. Kasi uso kasi yung crab mentality ngayon Uso ngayon yan na meron talaga na pag nakikita ka nagsuserve sa simbahan, sisiraan ka. Kaya yung iba siguro nagkakaroon ng duda. Tunay na iglesia ba itong pinasukan ko? Kasi kung tunay na iglesia to, dapat nag-iibigan kami. Kung tunay na iglesia to, dapat hindi ako sinisiraan nito. Normal lang po yan sa mga nakakaranas po ng ganyan. Kaya nagkakaroon po kayo ng duda sa ating pananampalataya. Normal lang po yan. Maging panahon pa ni Kristo, meron pong Judas noon. Pero hindi ibig sabihin na bulaan na si Kristo. Hindi na totoo yung ipinangangaral ni Kristo at grupo ni Kristo ng unang siglo. Meron po talagang Judas. Dahil merong demonyo. At bukod sa merong demonyo, sa 7:20 na Ecclesiastes, lahat po ng tao nagkakasala. Kaya ipanalangin na lang natin sila at kung tayo talaga ay merong pagdududa, bunga na rin ng paghahayag ng mga protestanteng ating napapanood during online, nandiyan naman po ang ating mga katikista. Magtanong lang kayo, totoo ba itong sinasabi niya sa ating mga kaparian, sa punto por punto. Maaari po tayong magtanong dyan sa mga CFD, sa Diocese of Tagbilaran, sa Diocese of Antipolo. Dyan po. Maaari po kayong makapagtanong dyan sa mga CFD dahil sasagutin naman po yan with gentleness sa 3:15 ng unang Pedro. At kung nakakaranas nga kayo ng ganyan, ay manalangin lang tayo, mag-focus tayo sa Holy Sacrament. At bukod sa mag-focus tayo sa Holy Sacrament ni Kristo, mag-aral rin tayo ng scriptures, mag-aral rin tayo ng CCC, mga dogmas ng simbahan dahil hindi naman po nagkulang ang ating simbahan sa pagpapaalaala. Tayo po ang nagkukulang dahil hindi talaga natin may iwasan na tamarin magbasa, tamarin magsimba, tamarin sa lahat ng bagay na usaping pangrelihiyon sapagkat tayo ay nasa panahong mapanganib na ating mababasa sa 2 Timoteo 3:1-5 na meron talagang mga taong mawawala sa kabanalan. Pero hindi po nagkulang ang ating simbahan. Nandiyan po ang ating mga katikista, ang ating mga kaparian, ang ating mga Catholic Faith Defender at Catholic Crusade Ministry na handa pong sumagot upang mawala ang inyong duda. Dahil isa sa tungkulin natin sa 3:16 ng 2 Timoteo, yung pagtuturo, pagsansal at pagsaway na referred po sa 3:15 o 1 Timothy na handa dapat kayo sa pagsagot, ngunit may kaamuhan. Yun po, Sis Kelly. Maraming salamat, Brother Jared, sa pagbahagi ng inyong kwento, yung conversion story mo. I hope that our viewers also are blessed sa mga sinasabi mo about faith and about our teachings sa Catholic faith natin. At sa oras na ito ay bubuksan po natin yung Q&A
Pwede na po kayo mag-type sa inyong mga tanong sa comments para masagot natin po. Masagot ni Brother Jared. Ang daming kuan dito. Ang daming kuan dito. Tagan kay mga dere, na insekta. Sabi Sige, kunin dito natin. sabi Sige, dito sige. ni Brother Body Sada, Brother, kung Diyos si Jesus, sindamba ba siya ni Mariam? Gusto ko ng katibayan sa Bible mo mismo. Ano daw, Miss Kelly? Sabi niya, kung Diyos si Jesus, sinamba ba siya ni Mariam? Gusto ko ng katibayan sa Bible mo mismo. Hindi ko naintindihan yung katanungan niya. Hindi lang si Santa Maria, no? Pati mga apostoles. Dahil si Santa Maria sumusunod yan sa utos ng Diyos, considered na matuwid yan. Kaya naman ay ating mababasa sa 1:6 ng Lucas. Pati yung mga magulang ni Juan Bautista na ang mababasa natin at sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at palatuntunan ng Panginoon. Utos ng Panginoon yan na ang matuwid, si Santa Maria, matuwid yan na sumusunod sa utos ng Diyos. Yung pala ang definition ng matuwid sa Biblia at sa aral na rin ng simbahan, yung sumusunod sa utos ng Diyos. At isa sa utos ng Diyos sa 3:15 ng unang Pedro, yung inyong sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Ngayon, kung matuwid si Santa Maria, sumusunod siya sa utos ng Diyos. At isa sa pagsunod sa utos ng Diyos, na siya ring sinunod ng mga apostoles at ni Santa Mariang Birhen, sa 3:15 ng unang Pedro, yung sambahin si Kristo bilang Panginoon at hindi lang bilang Panginoon sapagkat siya'y naparito sa 5:20 ng unang Juan bilang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan po ang sagot sa inyong napakagandang tanong. Next question Sabi po. dito ni Waymark, ayeng tahil, puro paggawa ng imahe nakita nyo. Puro paggawa ang imahe ang nakita. Puro paggawa kayo ng imahe, nakita nyo na ba ang Diyos? Sa Exodus 20:3-5. Yes, nakita na po natin ang Diyos. Yung mga first century Christian, nakita na yan. At wala namang ibang first century Christian na nag-exist, historically speaking, kundi ang Catholic Church. At mababasa natin yan sa The Young Student Learning Encyclopedia. Nalimutan ko yung page na ang mababasa natin, all Christian in first century after the death of our Lord Jesus Christ were members of one religion, Catholic Church. Ngayon, bakit meron tayong larawan? Dahil si Kristo mismo nagbigay sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible na Christ give us the best picture of God. At yung best picture of God na yan na si Kristo mismo nagbigay, utos pa nga itaas yan. Referred po yan sa 3:14 ng Juan na kung paanong itinaas ni Moises sa ilang anghas, nagbigay pa ng example. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ahas, gayon rin naman kinakailangang itaas ang anak ng tao. Ano yung anak ng tao na yun? Si Kristo. Ano si Kristo? Diyos. Ano yung binigay ni Kristo? Sa 4:3 ng ikalawang Korinto, yung best picture of God o yung napakaganda na litrato o larawan ng ating Panginoon. Na ito naman ay ating mababasa in Old Testament sa 3:10 o 2 Chronicles na ang Diyos mismo nag-utos na gumawa ng larawan. At yung larawan na yon, yung po yung binigay mismo ni Kristo sa mga apostoles sa 4:3 ng ikalawang Korinto sa The Message Bible na utos itaas sa 3:14 ng Juan na tinatawag po sa Hebrew na meklaet o graven images o human or God-graven images. Ngayon, binanggit niya yung 24:5 ng Exodo. Wala po tayong tutol doon dahil ang tinutukoy doon ay, kung babasahin natin yan sa original translation, ay Lota Asenek Apesel Elohim Akharem, na nangangahulugan na ibang mga Diyos. Hindi naman naging ibang Diyos si Kristo. Diyos pa rin naman siya. Siyang Alpha at Omega. Siyang una, ngayon at magpakailanman. At yung word na Pisel, yan po pinagbabawal dyan. At yung Pisel, pumapatungkol nga sa sinabi natin sa ibang mga Diyos, sa makatwid bagay mga larawan ng Diyos-Diyosan. Na ang ibig sabihin naman po noon sa 8:4 ng ikalawang Korinto, unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Kristo ba? Totoo? Totoo. Si Santa Maria ba? Totoo? Totoo. Yung mga santos ba ng simbahang Katoliko? Totoo? Totoo sila. Kaya hindi po sila yung tinutukoy sa 20 of Exodus na bawal gawin. Dahil sa Biblia, dalawa po ang klase ng larawan.
Isang bawal, isang pwede, isang Diyos-Diyosan, isang larawan ng mga banal na ang Diyos mismo nag-utos at nagbigay at utos itaas na wala tayong makikitaan yan na Christian denomination o mga tunay na Kristiyano kundi ang Katolikong simbahan. Yun po ang sagot ko. Amen, maraming salamat Jared. At panghuling tanong, ito palaging tinatanong ng ating mga kapatid sa ibang sektas, sinasabi nila palagi na wala daw ang relihiyon ang makakaligtas. Only Jesus saves, only relationship with God. Anong masasabi mo kapatid? Yung kasing relationship with God, hindi po nila naintindihan yon. When you have a relationship, dapat mag-i-interact kayo sa isa't isa. Ngayon, ang sinasabi ng mga protestante, we have a relationship to our Lord Jesus Christ. Pero sa paanong paraan? Ang sabi nila, faith alone. Taliwas naman po yan sa sinasabi sa banal na kasulatan. Dahil sa 13:13 ng unang Korinto, ang nananatili tatlo, pananampalataya, pagkahabag at pag-ibig. Na ang kahulugan po ng pag-ibig, yung pag-ibig sa Diyos na siyang konteksto ng pagtanggap kay Kristo at yung po yung pagsunod sa utos ni Kristo. Na ayon sa 12:13 ng Ecclesiastes, pagsunod sa utos ng Diyos. At isa po sa utos ng Diyos, sa 4:24 ng 1, ay yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Na ang kahulugan po niyan sa original translation sa New Testament ay treskia o leregare, na nangangahulugang pagsamba. Ano? Ibig sabihin, isa pala na example ng relationship kay Kristo o manifestasyon ng relationship kay Kristo ay yung pagsunod sa utos niya sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Dahil ang tunay na pagsampalataya kay Kristo, according to Apostle John in 12:48 of Book of John, sa pamagitan po ng pagsunod sa utos niya. Dahil ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa aking salita. At isa sa salita ni Kristo, mababasa natin sa 4:24 ng 1, yung inutos niya na sambahin ang Ama, na sasambahin ng mga tunay na mananamba sa Kanya. Na ang kahulugan ay treskia, na nangangahulugang relihiyon. Kaya kung sasabihin nilang hindi kailangan ng relihiyon, ibig sabihin, hindi na pala kailangan sumamba kay Kristo. Bakit naman sila mayroong mga worship service pang ginagawa? Bakit meron pa silang mga worship worship concert sa kanilang mga mall? Dahil ang kanilang mga kapilya nasa mall, malalaki yon. Lalo na yung iba nating mga kapatid na Protestant denomination. Kung hindi na pala kailangan ng relihiyon, bakit kayo sumasamba sa inyong mga church na ang kahulugan po ng pagsamba sa Bagong Tipan ay relihiyon o treskia, na siyang konteksto ng pagsamba at pagsampalataya kay Kristo? Kaya sa doktrina ng simbahan, nasa Catechism of the Catholic Church naman po yan, na ang itinuturo natin si Kristo lang ang tagapagligtas. Wala po tayong tutol doon. Pero may konteksto upang tayo'y maligtas. At isa doon, yung pagtanggap sa utos niya, na siyang konteksto ng pagsampalataya sa Kanya. At isa sa konteksto ng pagsampalataya na pagsunod po sa utos niya, yung pagsamba sa Kanya, na ang kahulugan ay relihiyon o leregare sa Greek. Kaya kung hindi kailangan ng relihiyon, ibig sabihin, hindi na pala kailangan sumamba kay Kristo. Kala ko ba, mahal nyo si Kristo, may relationship kayo kay Kristo, ba't sinasabi nyo hindi na kailangan sumamba kay Kristo na ang kahulugan ay relihiyon? Hindi po ba't nagkakaroon na po ng kontradiksyon? Kaya aralin po natin ang Biblia, mga kapatid. Baka mamaya ay naloloko na tayo ng ating pastor. Yun po ang sagot ko. Diyan po nagtatapos ang ating live. Maraming salamat po sa ating kapatid na si Brother Jared Almazora sa pagbabahagi ng kanyang mga nalalaman about sa faith. And we are so blessed also, bro, sa imuhang story. And as well as ang mga viewers pod nato dira, na blessed pod sa imuhang ginapaambit ngara sa ilaha. And hopefully guys, inyo po ni i-follow si Brother Jared sa kanyang Facebook page, Jared Almazora, Journey to Catholic Faith. At marami pa siyang mga videos po about sa faith, apologetics. Kung gusto niyo ma-deepen yung understanding niyo about sa Catholic faith, may mga videos yan si Jared. Paki-follow sa kanya, Jared Almazora, Journey to Catholic Faith. At yun po mga kapatid. At anong masasabi mo mga Brother Jared sa mga viewers natin ngayon? You can invite them also.
Ayun pwede po kayong manood kung gusto niyo pa ng ganitong mga klaseng video upang tayo ay lumawak pa sa ating pananampalataya. Follow natin si Sis Kelly una at ang ating mga kapatid sa pananampalataya, si Bro Emmanuel Limchua. Ayan, ang sabi niya, sana dumamay pa tayong mga kabataan. Este kayo pala. Yeah. Talaga dumadali si Bro Emmanuel Si Bro Fred, ayan. I-follow ninyo at wag niyo kalimutan na rin po yung aking YouTube, yung Bro Jared Almazora Official. Kahit wag na kayo mag-subscribe, wala naman akong kinikita doon gaya ng paratan ng mga protestante. Kahit sa page ko wala akong kinikita kahit pisong duling. Hindi ako maano ng ganyan, kaya nga minsan pag sinasabi ko mag-send yung mga e-stars, huwag nyo nang i-send sa akin, i-send nyo na lang kala Sis Kelly tsaka kala Father Darwin, mas okay pa, mas mapapakinabangan pa nila yon. Dahil kahit mag-send kayo, hindi naman ako marunong magpindot-pindot niyan kung paano anuhin yan. At ganoon rin sa aking YouTube, kahit huwag kayo mag-subscribe, panoodin nyo na lang yung video at ipamahagi ninyo sa mga tao dahil yun po ang ating tungkulin sa 28:19 ng Mateo na ituro ang gospel ni Kristo o turo ni Kristo na siyang tulay upang ihatid tayo, mapalapit tayo sa ating Panginoong Hesukristo sa 3:24 ng Galacia sa pamamagitan po ng kanyang simbahan. God bless po mga kapatid. Sis Kelly? Maraming salamat, Brother Jared. Salamat po sa pag-join. At sa mga kasamahan mo dyan. Salamat mga brothers. Brother Mago, kinsa pa yan? Sino kasama mo dyan? Brother Kirby? Brother Kirby, hindi ko pa nakita silang dalawa. Sino ngayon kasama mo sa Bohol? Si JB Garobo at si Jody Salvador. Si Jory. Si Jory pa nakilala. Jody. Muli, maraming salamat na marami, Brother Jared. Tapos, sa mga viewers dyan na naghanap po ng online faith community, we are inviting you to join our Alpha Youth series. Ages 14 to 35 po ang ini-invite namin na mag-join, na mag-sign up po with Father Sam. This is only for free. Starting this May 15, 8 p.m. via Zoom. So, register po kayo sa link. I will pin the link, the link, the QR code in the comment section po. At yun po, maraming salamat. At sa mga naghahanap po ng crucifix, by the way, meron tayong crucifix, guys. So, ang mga proceeds natin ito, tinutulungan natin yung mga seminarians natin. Tapos yung ministry po natin. Tapos, kung detachable to siya, crucifix, kung gusto nyo i-hang, pwede i-hang nyo sa wall. At kung gusto nyo din na patayuin, pwede nyo mapatayo. Yan. Para to sa mga seminarians natin yung proceeds nito. Para matulungan natin yung kingdom ni God. Let's build the kingdom of God here on earth. And let us spread the good news of the gospel through financing the kingdom of God. At yun lang po, maraming salamat sa mga nag-join. At sa mga huling nag-join, you can rewatch this live, and you can also share this live to your friends. That's it po. Maraming salamat at God bless. See you next Sunday sa ating another guest. And guess who? Kinsa kaha ay padala sa Ginoo. Maraming salamat mga kapatid. Salamat sa lahat ng nanonood. Si Brother Gisela, I hope Orin, ikaw hindi ko na kayo maisa-isa. Guys, ang hirap magtagalog. Kaya pasayloin niyo ako. Buti na lang to si Jared. Ang bilis magsalita. Ang dami nalalaman sa Tagalog, pero ako Bisaya talaga ako, kaya nahihirapan ako sa kalisod. Anyways, guys, thank you for joining, and don't forget to share and to like so that we can spread this alive in this digital space. God bless.